Magandang umaga po, Ma'am Chacha and kay Sir Ted. Pati na po sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Para lang po mas maipaliwanag natin dito sa mga kapatid po natin na nakatutok ngayon, para lang din po malinaw itong paghuhugutan natin ng mga susunod na tanong. Sir, ano pa talaga naging ugat nitong red alert dito sa Luzon Grid? At ngayon yung nararanasan na rotational brownouts ng iba't ibang mga lugar, sino pong mananagot doon? Actually po, ang pinag-umpisahan talaga ng karagdagang kakulangan ng supply natin ng kuryente dito sa Luzon ay yun pong nag-tripping na nangyari sa dalawang major transmission facility ng NGCP. Noong Miyerkules po, May 13, maaga pa lang po ay nag-trip ang Dasmariñas Ilihan 500 kV line ng NGCP at nasundan po yun ng bandang alas 6 ng Tayabas Iligan 500 kV line. Dahil po yung linya na yon ay ginagamit po ng ating natural gas generation facilities, particularly po yung Excellent Energy Resources na merong capacity na 1,265 megawatts at Ilihan Power Facilities na may total capacity of 1,200 megawatts. Nawalan po kagad ng halos 2,500 megawatts yung ating grid system. Na-isolate po kasi yung mga planta natin. Hindi siya pwede magbato ng elektrisidad sa sistema natin. Pati po yung nagsusupply ng gas, dahil na-isolate nga po yung linya, yun pong LNGPH natin, yung nagsusupply po ng gas doon sa Ilihan, sa Kairi, naapektuhan po. Nawalan po sila ng power. So dahil biglaan po yung pagkatumba ng mga planta dahil sa pagkapatay ng linya ng kuryente, kahit po na ibalik na ng NGCP yung Tayabas, Ilihan at Dasmariñas line, noon ding araw na yon, nung hapon po, ay hindi naman po nakabalik kagad yung ating mga planta. Dahil galing po ito sa total shutdown, meron pong proseso para po ito ay ma-restart at makapagbigay po ng kuryente sa system. So hanggang ngayon po, ang EERI Unit 1 pa lang ang nakakapagbato ng kuryente, kung kaya hanggang sa araw na ito po, meron pa po tayong red and yellow alert na siya pong inaanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines for today. Sir, yung pong mga ilihan na yan na binabanggit yung planta, nasaan yan eksakto at saang lugar ang susupply? Ito po, yung pong ating natural gas facilities na Ilihan at Excellent Energy Resources ay nasa Batangas po, sa Batangas City. Yes, sir. So, dedicated po yung linya nila na papunta po ng Luzon Grid na dumadaan po na Metro Manila. Okay, so meaning po, Luzon exclusively ang sinusuplayan nito? Ay, hindi po. Kasi pag may sobra pong generation ang Luzon, ito po ay nag-e-export po ito ng kapasidad up to 250 megawatts ay nag-susupply din po ito sa Visayas. Okay, sige. So sa Visayas po, bakit naman nag-red alert? Sa Visayas po kasi, karamihan po ng ating mga biomass energy generation facilities ay mababa po ang production nila ng kuryente dahil off-peeling season po. So yun po yung unang sitwasyon. Tapos may mga planta po tayo doon na nasa preventive maintenance o naka-force outage. Kaso, noong pong 12, noong Mayo 12 po, nagkaroon po ng biglaang pagtitrip ang planta po ng Therma Visayas, kung saan po dalawang unit po yon na 150 megawatts, so 300 megawatts po yung nawala pa ulit sa Visayas. And at the same time po, nasundan po yun ng pagkapatay din. Nag-trip din po yung Panay Energy Development Corporation Unit 3 na meron din po 150 megawatts. So, malaki po yung nawala sa Visayas, hindi pa nakakakuha sa Luzon, kaya nagkaroon po, simula pa po ng 12, meron na pong red and yellow alert sa Visayas. Hanggang sa ngayon din po, meron pa rin pong red and yellow alert sa Visayas tayo na mararanasan. At sa Luzon po, red pa rin? Opo. Okay, Sa ganito. Luzon po, ayon po sa report ng NGCP ng alas 8, meron po tayong red alert buhat ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Okay, sige. So,
Itong Luzon may red alert. Umabot po ito ng Kabisayaan kasi po may mga planta na naman na nagbaksakan. Ano po? Tama? Tama po kayo. Yeah, okay, sige. Actually po, nauna po ang Visayas. Yes, okay. Na lagi natataon kung kailan tag-init, kung kailan mataas yung demand, lagi natataon na sila po yung nasisiraan ng planta. Kapag ho ganyan, Tama po. nasaan na po yung ancillary service? Kasama po yun sa pag-compute natin ng available capacity sa lahat po ng grid system natin. Hiwalay po yung Luzon, hiwalay ang Visayas, at hiwalay ang ano. So kahit po isama natin yung ancillary services po natin, yung reserve natin, nagkulang pa rin po at malaki ang kulang. Actually, hindi naman po ganong kalaki, pero pagdating po sa Visayas, ang 200 megawatts po nakakulangan ay malaki para sa Visayas. Mhm. Pero tandaan po natin, kung meron pong kakulangan na 200 megawatts sa Visayas, kung meron pong sobra ang Luzon, pwede po magpasa ang Luzon para sa Visayas. Mhm. Mhm. Pero yun hubang ancillary service na iyan, sapat na ba yung ibinibigay ng grid operator ninyo? Base po sa tantiyan natin, So sa mga registered po na mga planta na dapat magbigay ng ancillary services, dapat po sapat. Ang problema lang po natin na nakikita sa Visayas, ang karamihan po ng ancillary services ay mga diesel at bunker facilities kung saan mas mahal po siya kaysa sa ancillary services sa Luzon. But regardless, yung supply ang pinag-uusapan po natin dito, the question is, yung requirement na dapat meron kang sapat na ancillary service, meaning pagkukunan ng kuryente kung merong kakulangan, ang tanong, sapat ba ito o hindi? Dapat po ay sapat. Kaya lang, kasama po sa pagkwenta yung total capacity na available, magkasama po yung energy at ancillary. Dahil malaki nga po, 450 megawatts, doon pa lang sa 3 planta na natumba noong Mayo 12, malaki pong kabawasan yun. Kasama na po ang ancillary services. So hindi po kakayanin Opo. ng ancillary services yung 450 megawatts. Okay, sige po. Ang naging press release po ng NGCP ay NGCP is ready. What we need is supply. Kasi po, as always, sa ating pagpapaliwanag, obligasyon ng NGCP na siguraduhin po yung pong daloy ng kuryente at yung pagkukunan nito sa bawat grid na kung tawagin. Di po ba? Ano po? Right? Yan ang kanilang responsibilidad. Tama po. Opo. Pero, Tama po. pero nag-react ang inyong secretary. At ang sabi niya, Tama po. ang sabi po ng inyong secretary sa patalastas ng NGCP, ano daw? I can list the number of completed power plants that NGCP has given system impact studies that cannot connect to the grid because the grid is not ready or completed. Maybe tama naman. There's lack of supply because there's lack of grid. Say mo, NGCP. Tama po kayo. Okay. Tama po kayo. Sir Ted, tama po kayo. Kasi yung pong sinasabing available capacity ng linya natin ay hindi po naaayon kung nasaan yung mga planta ng kuryente. Ang nagbibigay naman po at gumagawa ng system impact study, yung pong pag-aaral kung ang isang planta ay pwedeng ikabit sa grid ay ang ating NGCP. So alam po nila kung saan nagtatayo ang mga proponent natin ng mga planta. Pangalawa po, karamihan po ng target natin ay renewable energy. So pagdating po sa renewable energy, ito po ay yung tinatawag nating site-specific. Kung nasaan po yung resource, doon po madidevelop. For example po, kung ang wind resources natin ay nasa Ilocos Norte, hindi po natin pwedeng ilagay yan sa Metro Manila. Tama. At kung yun naman po solar facility po natin ay nasa Metro Manila, pero ang Metro Manila po wala nang available na lupa na pwedeng gamitin na pagtayuan, siyempre po ang hahanapin ng ating proponent ng solar ay yung mga kalupaan na hindi pwedeng gamitin sa agrikultura, Opo. sa residensya, Opo. o ano pang ibang gamit. Opo. So alam po dapat ng ating National Grid Corporation of the Philippines sa paggawa nila ng system impact study kung saan itatayo ang planta. At dapat po, yung kaukulang
connection ng mga project na ito, Mm. ay sila po ang magdidisenyo. In fact, totoo po yung sinabi ni Secretary Sharon Garin, meron po tayong mga planta ngayon na tapos na. Design po for 100 to 150 megawatts or even at 500 megawatts. Pero ang naiibigay lang po sa grid dahil kulang ang connection ay 50 megawatts. 300 megawatts sa halip na 500 megawatts. Mhm. Alam po nila yan. Ayun. Okay. So, klaro ito. May pahabol ng tanong si Chacha. Go, Cha. Oo. So sa madaling salita, tuloy po ang rotational brownouts, tapos tataas pa ang kuryente. Tama po ba yun, Yusek? Ganun po ba? Ay, ganito po. Yung rotational brownout po natin, depende po yan sa oras at kung saan pwedeng mangyari. Kasi ang ginagawa naman po natin, inaabisuhan po natin yung ating mga distribution utility. Paganahin po yung ating interruptible load program kung saan po yung pong mga establishment na malalaki ang gamit ng kuryente, kung meron po silang mga pasilidad na pwede nilang gamitin temporarily, gamitin muna nila yung sarili nila para po yung available capacity mabigay sa publiko, or magbawas po sila ng kanilang konsumo. Bababain po nila yung kanilang konsumo para po yung capacity mabigay sa kalahatan. Pina-implement po natin yon kasi year in, year out naman po yung registration natin dyan sa mga participants sa ongoing. Kagaya po nung isang araw, ang Meralco po ay nakapag-register ng available na 243 megawatts na available para po sa ating interruptible load program. So nababawasan po yung ating rotation brownout. Pangalawa po, patuloy po ang pananawagan natin na kung sakali po yung ating po pang pagtitipid na konsumo natin mismo sa ating kabahayan, nakakatulong po yun. So, tinitingnan po natin yan. So, yun pong pagdating sa rotational brownout, meron po tayong mga ginagawa dyan. Pagdating naman po doon sa pagtaas ng presyo, ito po ay nasa regulatory function ng ating Energy Regulatory Commission. Hindi po kasali Yusek, ang DOE tama. sa pagdidetermine. Sige, Yusek, ganito. Para lang po mas mabilis kasi alam namin may busy rin po kayo today. Yusek, so ang malinaw, hanggang kailan po ba itong rotational brownouts na nararanasan ngayon? Hanggang kailan pa po ito? Tinatarget po natin ay yung mga planta na naka-out ngayon ay makasynchronize po sa grid. Umpisa po ngayong araw na to. At hopefully po bukas ay lahat po sila ay nagbibigay na ng kuryente. O, sige po. Salamat po sa inyo pong panahon, Yusek, at sa inyo pong paliwanag dito po sa isyong ito. Bottom line, may brownout pa din. At bottom line, bagamat disakop ng DOE, asahan po tataas ang singil kasi nga mataas ang demand, kaunti ang supply. Salamat po, Yusek, sa inyong pong panahon. Maraming salamat po, Ma'am Chacha and Sir Ted, at mabuhay po kayo. Salamat na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.